taas pa ng kanilang rate. Nandun na nga tayo kasi kapag hindi nyo binigyan ng exemption, mawawalan supply ng kuryente. Yun yung parang banta nila sa inyo. Di po ba? But is there any way na may pagpatuloy pa rin natin sila mag-operate at hindi pa rin mawawalan ng kuryente yung lugar? Pero gali. Hindi naman po para sila ay makapagtaas ng singil. Mataas na nga yung singil na ayon sa ERC na hindi tama and then tatakbo sa inyo, papayagan nyo tumaas pa sa ngalan ng exemption? Thank you very much Sa po. ngalan ng emergency? Thank you very much po, Honorable Chair. Doon po sa katanungan ninyo na hinayaan ng Department of Energy yung pagtaas ng presyo, nais ko palang i-emphasize ulit na hindi po yung presyo yung inapruban ni DOE. Kung hindi yung avenue lang, yung pamamaraan lang na pwedeng bumili ng kuryente na hindi dadaan sa competitive selection process. Pero hindi po kasama sa exemption kung saan manggagaling yung kuryente, kung kanino po nila bibilhin. So, ibig sabihin, kung magkano itataas nila, magtaas sila ng 100 piso, wala kayong karapatan na para pigilan yan in the name of emergency. Hindi po. Ang tanong ko kasi sa inyo kung meron bang limit yung papayagan sila na pagtaas ng kanilang rate. Kasi galing na nga po sa ERC mismo na mataas na yon, hindi na tama, and then tumakbo sa inyo at ginamit po yung emergency procurement at natatakot kayo baka mawala ng kuryente, wala na mag-supply ng kuryente, December pa man din, kaya pinayagan nyo kahit na hindi force majeure yung reason, sige nandoon na tayo. Para magkaroon ng kuryente, tuloy ito yung pagbigyan ng kuryente. Pero ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot sir, wala bang maximum na hanggang saan? And then wala ho ba kayong ginawang pag-aaral para aprubahan yung itinaas nilang rate? Mula lang sa dati? Ano naging basis niyo para payagan yung amount na itinaas nila from the previous rate? Thank you very much, Mr. Chair. Again, nabanggit ko po kanina, ang dalawang punto po na tinitingnan natin ng pagpepresyo ng emergency supply ay kung ano po yung existing approved na PSA of the same technology in the same area or yung pong time of use rate ng National Power Corporation. More than 50% atang tinaas, tama? Mula sa dating rate? Am I right? Mr. Lazatin? Mayor, dito mo na mas tiwala ko kay Mayor. Mayor, napansin niyo po, mas malaking tiwala ko kay Mayor. Sorry. Sorry, nothing personal. Mayor, more than 50%? 50% po. Kasi po, yung sa amin pong bahay, dati pong 60,000, naging 93,000 po. Yung at in comparison po dun sa ibang mga bill, 50% po yung itinaas. Pero sir, Your Honor, makomment ko lang po, meron po silang 10 years para maghanap. Hindi po nila nagawa. 10 years para maghanap ng supplier. Energy provider po. Provider, okay. Hindi po nila nagawa. Di ho ba sila yung may pagkukulang noon? Bakit po kami yung nagsasuffer, kami yung consumer? Siguro naman po yung hindi nila pagtaas ng kuryente, hindi naman po nila ikaka-bankrupt, sir. So yun lang po yung hinihingi ko po sana ngayon, habang nasa proseso po tayo, sana po, wag muna silang magtaas. Wala ho bang magagawa ang ERC dito since meron na rin po silang order? Nasa batas po natin yan. There's nothing more we can do. Konsensya na lang siguro ang papairalan dito. Pero itong si Mr. Lazatin, mukhang wala siyang pakialam kasi ginagawa lang daw niya ang trabaho niya. Mr. Lazatin, sabi po ni Mayor, for 10 years, hindi man kayo nakahanap ng paraan na kung ang problema ninyo ay ang inyo pong provider na mataas o hirap kayo doon sa mga requirements ninyo dahil itong provider nyo ay hindi tumutugma sa inyong mga pangailangan, pati ka naghanap ng ibang provider? Bakit nag-stick pa rin kayo sa Aboitiz? Wala bang iba na pwedeng puntahan na mas mura? Aboitiz lang ba ang pwedeng maging provider ng kuryente dyan? Ang alam ko marami mga provider pang iba, hindi lang naman Aboitiz.
Opo, marami po salamat, nabigyan po kami ng opportunity dito. Ang pong nangyari dito, nung pong nasabi po na meron CSP, hindi kami po nag-CSP. Noong pong 10 years ago po, wala pa pong CSP. Ang gawain po noon is usually negotiated, if I'm correct. Negotiated po. Kaya po, yun ang isang rason namin na nakipag-negotiate sa sa APRI nung panahon po na yon. Isa pong rason actually po kaya po na pagbigyan namin, naisipan namin kung pumasok sa APRI, paano po at that time din po, since completely renewable sila, malaki pong advantage ito para sa mga tao pong ng bayan ng San Fernando. So kung renewable, dapat mas mura. Opo, kaya O bakit mas lalong tumaas ng 50%? hindi po, kung yung pong unang 10 years po, kung makikita natin, Teka muna, makasingit dito. Asek Marasigan, excuse me sir. opo, Renewable, okay, binanggit niya. Para sa akin dapat mas mura. Now, pinayagan nyo na tumaas ng up to 50%. Hindi nyo man ng question na teka muna, okay, binigyan namin kayo ng emergency. Okay. Pero yung pagbigyan namin sa inyo ng emergency, pinagsamantala nyo yung binigay nyo sa kanila. Yung emergency na yan. Na magtaas ng 50 more %. Nahirap na nga yung mga tao doon sa current rate, and then pinayagan nyo sila magtaas pa ng another 50% sa ngalan ng emergency. Paano nangyari, sir? If I may po, Honorable Chair, maliwanag po dun sa aming ini-issue na certificate on the exemption na hindi po kasama yung presyo sa pagbibigay namin. Although, binanggit po, Bakit hindi po kasama yung presyo? Presyo po importante rito. if I may be allowed to read po yung excerpt po dun sa aming COE. Okay? Nakalagay po doon na, if I may read po, negotiated procurement of emergency power supply wherein the cooperation period of the corresponding emergency power supply agreement shall not exceed 1 year, and as such, EPSA shall be filed immediately before the Energy Regulatory Commission on the issuance and effectivity of. Sir, no sir. Sorry baka hindi tayo nagkakaintindihan kasi ako yung position ng pangkaraniwan tao. Okay? I'm not very technical dito. Kung ano po yung pag-iisip ng pangkaraniwan mamamayan, yun yung pag-iisip ko. Okay? Mataas na po yung presyo na sinisingil po ng SPLAPCO ayon po mismo sa ERC. Right? Now, humingi po ng exemption para sa power supply sa inyo. Na sinabi niyo for the end time na wala doon para sila mabigyan ng exemption, yung tinatawag na force majeure, yung reason. And yet, binigyan nyo kasi natatakot kayo mawala ng kuryente. Am I right? Now, nung nabigyan nyo sila ng exemption na hindi dapat kung tutuusin dahil wala sa tamang patakaran, pinayagan nyo silang tumaas ng up to 50% more na mas lalong pabigat po sa mga consumer. Kumbaga, binigyan nyo sila ng lisensya na para dugasan palalo ang mga consumer. Dahil kung hindi dahil sa pagbigay nyo ng exemption, hindi sana matataas yung presyo lalo. 50 more %. Kaya kanina tinanong ko sa'yo, wala bang ceiling? Then kung wala kayong ganong patakaran, then dapat, from now on, magkaroon na kayo ng patakaran na kung ibibigay reason, wala doon sa patakaran ninyo, wala sa force majeure, huwag yung bigyan. So paano kung lahat niyan gagayahin? May precedent na nga, sabi ni Senator Win, lahat ng mga kooperatiba, electric cooperative, magsabi, I need an exemption. Tapos, wala sa force majeure. Pero nabigyan nyo dati SPLAPCO bigyan nyo rin kami. Kasi kung hindi, magkakaroon ng brown sa lugar namin. Ganun na lang tayo palagi. Di ba, sir? So, paano kung lahat ng lugar, ganun na lang ibibigyan ng reason? Kapag hindi nyo kami binigyan ng emergency power supply,
mababrown out yung lugar namin. Nagas nyo, sir? If I may po, Honorable Senator and Mr. Chair, babasahin ko lang po yung last statement ng aming COE. Sir, magkakaroon ng president to. Maniwala ka sa akin. Sinisimplify ko lang bagay. Pinaikot-ikot mo ako, babasa-basahin po ako nandyan. Hindi ko na memorize yan dahil hindi naman ako taga ERC, hindi naman ako taga DOE. Okay, kayong eksperto dyan. Pero sa akin, yung point of view ng pangkaraniwang mga mamamayan na nagbabayad ng kuryente, na naging pasanin sa kanila mahal na singil sa kuryente. Gagayahin na po yan ng ibang kooperatiba na makasingil pa na mas mataas na rate, tatakbo sa inyo. Hingi ng exemption. Kahit na hindi dapat. At ang ipapalusot lang, pag hindi nyo kami bigyan ng exemption, abay, magbabrown na sa lugar. Binigyan nyo yung spill up ko, bakit hindi kami? Favoritism yan Palibhasa yung spill up ko ba ay kapartner ang Aboitiz? Paano kung hindi sila kapartner ng Aboitiz? Nabigyan ba sila? I doubt it. Baka hindi. So anyway, pakisagot lang, sir. So paano natin maiwasan na magkaroon ng president ito na gagayahin, na hindi nila gagayahin itong spill up ko? Itong mga ibang electric cooperative. Maraming salamat po ulit, Honorable Chair. Meron naman po tayong mga dokumento na pinasasubmit natin sa kanila. Tulad na? Tulad po nung unang-una, kailangan po yung kanilang justification ay naaayon doon sa pinakahuli na isinubmit nila at na-approve namin na Distribution Development Plan. At ano po yung pinakahuli? Kung saan po namin nakikita ang saan nagagaling ang supply, ano yung kanilang projected demand, para po malaman namin, totoo ba yung sinasabi nila na may kakulangan sila ng supply? And who makes that decision? May kakulangan silang supply? Kayo. Base po sa dokumento na sinabit po Sa dokumento. Opo, hindi po kami nagde-decide. Basta dokumento. So meron ba kayong ginagawa sa mga dokumento sinasubmit nila to make sure na tama yun? Mga nakasa doon? Meron po. Do you conduct investigation? Hindi lang po investigation, we do face-to-face validation po ng lahat ng data na sinasubmit nila. Annually po, nagko-conduct po kami ng mga workshop para lang po sa submission ng Distribution Development Plan para na rin po mapatunayan namin na yung kanilang sinasubmit ay totoo, may basihan at pwede po naming payagan. Dahil alam po namin na yun ang magiging basihan ng kung paano sila mamimili ng supply ng kuryente para sa kanilang mga konsumidor. Kaya nga po nakalagay din po doon sa ating babala sa kanila na kung sakali man na meron silang emergency power supply agreement, hindi po pwedeng tumaas ang presyo ng kanilang bibilhin base sa pinakahuling approved rate ng Energy Regulatory Commission sa isang comparable na lugar. So meron po tayong ceiling. Kung doon po sa katabi o sa malapit na area, meron pong, assuming ko lang po, lagay po natin na isang coal plant, presyo po nila ay halimbawa 5 piso. Kung distribution utility po ay bibili ng kuryente under this emergency power supply agreement, hindi po pwedeng tataas doon sa 5 piso. At ang pagre-regulate po noon ay binibigay na namin sa ating Energy Regulatory Commission. Okay. So ngayon, magkano ba yung ERC o Mayor? Still with us. Magkano po yung singil bago sila humingi ng emergency supply agreement? Ang rate ng SPLAP ko? 420 po. 420. Okay. Nung nabigyan sila ng emergency supply agreement, Nag 7.90. nag 7.90. 7.90. Now, sabi niyo po, ASEC Marasigan, hindi pwedeng mas mataas pa sa mga karating na lugar. Sir, wala pa pong VAT po yun. Wala pang VAT. So magkano po lahat pag may VAT? 880 po siguro. 880. Okay, sabi niyo po, kailangan hindi tataas or comparable sa mga karating na lugar. So ano po yung mga karating na lugar na ang sinisingil ay 880 or pataas? At magkano po ERC? Magkano po ERC? ERC, wag ko kayo matulog. Andito pa kami. Magkano po, na-monitor niyo ba ang singil rate sa mga kuryente sa mga karating na lugar sa San Fernando, Pampanga? Meron bang 880?
Magkano po? Ano po ba yung mga karatig lugar? Ano po yung mga comparable na lugar na maibibigyan natin, Mayor? Yung kasali po sa amin is Florida Blanca, pero yung Mexico at Bacolor, Magkano po yung sa Florida Blanca? parehas po kami ng Florida Blanca. Okay, ibig Estelab ko din po. ibang lugar, ibang province. Ay, hindi ko po alam yung iba. Okay, ERC. Pampanga, ano bang pinakamalapit na probinsya sa Pampanga? Angeles po. Angeles. Okay, ERC sa Angeles saka sa Bulacan, magkano po? Magkano po? Gising po, gising muna tayo. Saan tinatanong ko? Mamaya na po tayo. Sorry po, Your Honor, I don't have the data now. We're looking into it now po yung mga ano po. Okay, wala kang data. Sandali lang po. Masyado kang gigil na gigil, sir, na para ibigay yung position mo. I'm seeing you raising your hand kanina pa. Asek, Marasigan. Pampanga at sa Bulacan, magkano po ang singil? Pagpawan ninyo po, wala rin po akong data na hawak ngayon kung magkano. Pero, kung bibigyan po kami ng pagkakataon, ipapacheck ko po. Kasi pinakamalapit po ng lugar na pwedeng bumili sa coal ay ang Meralco. Dahil ang Bulacan po ay nasa prangkisa ng Meralco. Hayaan nyo po, papahalo po Kasi kaya ako nabanggit po yan, sir, kasi ikaw nagbanggit mismo kanina na dapat yung pagbibigay ng emergency power supply agreement ay hindi po as or comparable doon sa karatig na lugar. Tama po. Okay. So ang karatig na lugar ay ng Pampanga is Angeles or Bulacan. So gusto ko malaman magkano ang rate sa Bulacan at Pampanga. Kung yun ba ay dyan nyo binagbasihan. Kasi sabi mo, yung 880, yan ay pinag-aralan nyo at hindi lalampas doon sa mga karating na lugar na sinisingil na rate. So that's why I'm asking you that. Sabi mo, hindi mo pala alam. So, hindi mo alam samantalang sabi mo, inaprobahan mo base doon sa imbestigan ninyo kung ano yung prevailing rate or comparable rate ng mga karating probinsya. Ngayon, sabi mo, hindi mo alam. If I may po, ang presyo po ng kuryente natin, kalimitan, ay base po sa isang portfolio. Kagaya po ng Bulacan, kaya hindi ko po kayang ibigay yung actual na presyo ngayon. Ang Meralco po ay may isang malaking portfolio. Marami po silang pinag-usapan na kuryente. No, sir. All you need to do is, ngayon lang, sir, pwede naman natin tawagan Sa Bulacan, magkano bang rate ngayon? Okay, so based sa area, eto na po, nakuha na ng mga tao namin, ikaw hindi.